verse 18. 16:18. 2 King. At ang dakong natatakpan sa daan sa sabat ng kanilang itinatayo sa bahay. At ang pasukan ng hari na nasa labas, ibinago sa bahay ng Panginoon dahil sa hari sa Assyria. Yung bawat pasukan, may mga pagbabago. Lalo na pag namatay ang isang hari, ang kasunod ng hari. Pagdating naman sa panahon natin, kapag namatay ang isang tao, kasunod na generation, may mga pagbabago po na nangyayari sa bawat buhay ng bawat tao. Okay, yung binanggit po dito, sundan niyo po sa sunod na verse. Sa 19 po. At ang iba nga sa mga gawa ni Asas, na kanyang ginawa, di ba, na nagsusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda. Yun. Yung sulat na alaala, ano bang ibig sabihin nun? Halimbawa, yung history sa buhay mo, Maalala mo. nagkasakit ka dati, Like diary. nabuhay ka, Diary. umaling ka, naglingkod ka sa Diyos, nawala ka sa paglilingkod, mga ganon. Naglingkod ka sa Diyos, umalis ka sa teritorya, nag-born again ka. At nung nag-born again ka, nakita mo, umalis ka rin doon sa born again, lumipat ka rin. At may kanya-kanyang kwento ang bawat mananampalataya. Pero hindi siya exemption na lumipat ka at natuto ka, lumipat ka sapagkat yan ang gusto mo. Hindi siya exemption sa time ng coming of the Lord kapag sa Bisaya, pag nasipyat ka doon sa pagsunod yan sa pag-iingat sa aral ng Panginoon. So, there is a possibility na talagang magkakaroon po ng apprehension yung wrath of God doon sa sino mang hindi naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang three kinds of Christianity, sabihin na natin, hindi po pasok yan sa perfect will of God. Bakit po hindi pasok? Nabanggit na kanina, kailan ang birth ni Jesus Christ? December 25. Kailan ang Passover ni Jesus Christ? Every quarterly, every week. So lahat yun may mga sumpa sa pagsunod sa maling aral ng pagsunod sa Diyos. Yes. Lahat yun. So, ang karamihan sa mga Trinitarian born again, nag-born again sila pero pagdating ng December 25, nangarulig. Nag-born again sila pagdating ng December 25, nanghihingi ng regalo. Sumasali sa sistema ng tradition ng daigdig na ito. So, lalo na po ang original na nagpairal para sundin ng mga tao sa kasalukuyan, ang Roman Catholic. Ngayon, from Roman Catholic Trinitarian born again, alos iisa na po sila. Sapagkat maraming mga born again ngayon na nagdiriwang ng mga feast of the Lord, hindi na po nakaugnay sa original calendar, kundi sa Gregorian calendar. Ang sabi nila, ba't hindi ka susunod sa kalendaryo ng Gregorian sapagkat nasa mundo ka? Yes, nasa mundo tayo. Pero sabi ni Kristo, kung paano nasa langit, ganun sa lupa. Nasa lupa tayo. Danga nga lang hindi masunod ng mga tao sapagkat hindi lumalakad ayon sa Espiritu. Yan ang problema ng malaki. Sapagkat umaasa ang tao sa second coming of the Lord, literal, na again, i-crucify ulit si Kristo sa cross ng Calvary para tubusin na naman tayo sa kasalanan. Magkakaroon ng tikto, hindi po gano'n. Once lang ang crucifixion ng Jesus Christ. Kaya minsan lang itong allocation na binigay ng Diyos sa lahat ng tao, opportunity binigay sa atin, minsan lang na dapat nating bantayan, ingatan, suriin mabuti, lalo na yung mga leader, na ingatan na hindi sistema ng organization ang pinairan sa loob ng church. Sapagkat yung ibang mga church, hindi na po naglalagay ng mga board of trustee. Pero nagkukulit sila ng dahil sa natin. Ngayon, ang dahil sa natin, saan mapunta sinong mga siwa noon? Kung walang board of trustee. So, problema malaki po yan. Sapagkat sa ilalim ng 1 Corinthians chapter 14, verse 40, gawing may karapatan at kiusa
ang lahat ng bagay. So problema po yan sapagkat ang magiging drive niyan is corruption at maging labag po yan sa coming of the Lord at yung entry in your time of your generations sapagkat binanggit kanina na maging ang mga hari sa pagpalit ng mga hari, bawat entry nila nagbabago po ang sistema at pamamalakad. Kaya kahit sa time ni David, very successful na napatay niya si Goliath. At pagkamatay ni David, kasunod po si Solomon, na kahit ang lahat ng king sa Old Testament hanggang kay Solomon, hindi po pinuri ng Diyos pagdating sa pagkumpara sa panahon natin na hindi tayo nakakita sa Diyos pero naniwala tayo na itong ating kinagisnan ay hindi po aral sa Biblia at tinupad natin at anumang ibig ipapagawa ng banal na Espiritu sa panahon natin. At ito ang pinupuri ng Diyos. Iyang mga gawain sa spiritual na hindi umaayon, umuugnay sa sistema ng sanlibutan ito ang gusto ng Diyos. Kaya sinabi niya, makamtan mo lahat ng yaman sa daigdig nito. Kung mapapahamak naman ang iyong karawang espiritu sa impyerno. Sige. Magtanong tayo sa lahat ng mayaman sa buong daigdig. Lahat ng pinaka-milyonaryo sa buong daigdig. Sa inyo ang ginto, sa inyo ang pina, sa amin ang salita ng Diyos para ikamuhin namin. Ngayon, kung mukhang pera ang mga tao, material ang habol, ay talagang ayaw nito. Kaya sa panahon natin, dahil sa sitwasyon sa panahon ngayon, ang mga tao naghahanap ng ikabubuhay. Anong nakikita niyang pakinabang dahil sa kahirapan, wala na siyang pakialam kung violation na pala yun. Dahil sa coming of the Lord, bawat daan ng kanyang dadaanan, literally, pagdating sa spiritual, we need to follow kung saan siya pupunta. Sabi niya kung saan siya naroon, kayo na may dumuon. So yung mga apostol kung saan sila tayo na may nandoon. So bawat pupuntahan natin na daanan ni Kristo, malinis na yun, wala nang pangalig doon. Even in demons, sapagkat ito ay talagang saludo sa ating Panginoon at gawa ng Panginoon ang dapat niyang gawin. Sa time natin, hindi tayo pwedeng umasa lang sa leader. Lahat tayo individually, bawat mga tao na nagsisikap ng kapaglingkod sa Diyos, hingin natin sa Panginoon na meron tayong pwersa na kayang labanan natin ang gawa ng kaaway, na ito ay hindi lang isang tao, kundi halos karamihan, supposedly sa mga mananampalataya kay Kristo. Ito ang kailangan natin. Kaya ang pag-entry natin sa daigdig na ito, mula nang pinanganak tayo, pasok natin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi na unang iyugto na okay na yung pinasukan mong church. Pero sa akin, tinitignan ko, hindi ako ang nag-decide para sa sarili ko ang dapat kong gawin. Kayo, mag-isip din kayo kung ano ang naging passion mo. Kayo din makatiyak sa inyong sarili na next generation kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung next generation, makatiyak kayo ng next generation, lalakad din sa tamang paglilingkod sa Diyos. Pero kapag hindi tiyak ang isang tao sa kasalukuyan sa kanyang paglilingkod sa Diyos, wala siyang asahang magaganap sa next generation. Kasi ang coming of the Lord, hindi na ulit magkakaroon ng literal na mag-crucify ulit sa krus ng Calvary. Once na po, mga kapatid. At isa dito ang pinakita sa Biblia, okay, 2 Chronicles chapter 4, verse 22. 4:22 ng 2 Chronicles. At ang mga gunting at ang mga mangkok at ang mga panandok at ang mga pagsuog na tagana sa ginto. Tagana sa ginto at tungkol sa pasukan ng bahay. Ang mga pinakaloob na ginto niyaon na ukol sa kabanal-banalang dako. At ang mga pinto ng bahay ng templo ay ginto.
Ang ipinakita ko dyan sa scripture at ang mga gunting at ang mga mangkok at ang mga panandok at ang mga pansuob na kadanas na ginto. Pure gold. Genuine gold. At tungkol sa pasukan ng bahay, ang mga pinakaloob na pinto niyaon na ukol sa kabanal-banalang dako at ang mga pinto ng bahay ng templo ay ginto. Ngayon, bakit ka pa maghahabol ng ginto? Bakit pa ang tao sisirain ang flow ng Diyos na hindi pwedeng alipustahin ng tao ang kalooban ng Diyos sa bawat sino man, sapagkat yung templong niyan binanggit sa tabernakulo na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, na yung dakong kabanal-banalang binanggit sa area na yun ay puro ginto. So pag nasa iyo na yung tabernakulo ng Diyos, nasa iyo na yung ginto. Na yung ginto na yun hindi manakaw sa iyo. So, ako at kayo at ang sino man, hindi magiging dahilan ng pag-alis mo sa isang church, sa isang grupo. Dahil sa mayroong kang allowance na 20,000, 15,000. Ngunit alam mo, mali ang paglilingkod sa Diyos. At hindi sa dahilan na ikaw umalis sa isang church na mayroon kang hinahabol na kayamanan. Sa coming of the Lord, mga kapatid, sasaysayin ng Diyos in front of you. In any Christ believers today, itong ginagawang ito. If we talk entry, pagpasok sa isang tao, gospel of grace and gospel of the kingdom, kahit iwasan mo, wala kang magagawa, there is only one way to go in, which is the eternal life or the kingdom of God. Liban na lang kung mag-Islam ka o hindi. Pero for Christ believers ang isang tao, hindi niya maiwasan ito kahit siya sulot ng punta. And hopefully, sa mga matatagal na, mag-isip ng mabuti. Sa mga naghanap ng katotohanan, mag-isip ng mabuti. Sa mga hindi nag-iisip ng mabuti, hindi naghanap ng katotohanan, ang mga lingkod ng Diyos hindi naging pananagutan nila ang posibleng magaganap, sapagkat ang mundong ito na kinatatayuan natin, dito magpakita ang Diyos spiritually. Na yung literal na mga taong naglilingkod sa Panginoon, sila yung makikita na gumaganap, hindi nung unang pagsunod nila na pagsuway sa Diyos, kundi ang pagsunod ngayon kay Kristo. Ngayon, may binigay dito na paglilinaw na kanina, pagpasok sa kabanal-banalan, ipinakita po yung proseso kung sino ang papasok doon sa Holy of Holies every year, sacerdote. At sa Holy Place, ang papasok lang doon temporarily sa Old Testament, ang mga tao, hanggang doon lang sila, kaya meron pong curtain. So, nung tinako si Kristo sa krus ng Calvary, na hapak ang tabing na punit yan, na ang Holy of Holies at ang Holy Place, iisa na lang, na dati hindi tayo makapasok, ngunit through Jesus Christ, mapasok natin yun. Pero puro ginto yun. Kaya po, hindi pinag-uusapan ang kahalagahan ng silver and gold, sapagkat added lang yan sa panahon natin dahil inaapakan lang po yan sa loob ng tabernakulo. Kaya hindi paraan magpatayan ang tao sa ginto pilak, magkanuluan ang mga tao sa ginto pilak, sapagkat ang ginto pilak hindi po pinag-uusapan na maging katulong sa buhay para magkaroon ka ng eternal life. Ang ginto pilak maging wisya para ang tao mapapahamak. Liban na lang sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi sa akin, maraming mga tao na may ginto pilak, yes. Para po ang ekonomiya patakbuhin sa buong daigdig na ito.
Merong Federal Reserve? Yes. Agree po ako. Para po ang Amerika hanggang bansang Pilipinas, mabuhay ang bawat tao. Meron silang ipapakain, meron silang produkto. Pag kinulang ang Pilipinas, magkakaroon ng importation from other country. Pag sinubra naman tayo ng pagkain, mag-export na naman tayo. Nagtutulungan ang bawat bansa, pero parang meron tayong pasubok sa bawat araw. Ngunit ang pinag-uusapan po dyan, all these things should be added unto us. Hindi po pinag-uusapan ang pera. Okay, nagkaroon tayo ng gintot-pinak ang ilang mga taong nabubuhay sa daigdig na ito. Pero, for me, hindi na luwalhati ang Diyos. Ang tao hindi dapat mabubuhay lang sa pagkain at pag-inom, kundi nabubuhay sa salita ng Diyos. Saan yan? Mateo 4. Ngunit, kung tayo bibigyan ng Diyos, mapurihan at maluwalhati ang Panginoon, hindi ang ating sarili. Why? Sapagkat ang pagtupad natin sa aral ng Diyos, mahisikan kami ang datnan niya. Itong mga tao ito, hindi sakop ng tradisyon ng daigdig na ito. Pagdating ng December, hindi na naruling. Hindi nag-corporate ng mga sa bahay. Hindi nakiayon sa sistema ng December 25. Ang Passover based on the scripture. Ang tabernacle based on the scripture. Feast of Pentecost based on the scripture. At may ayunong ibinibigay sa Biblia. Ayuno sa ika-4, ayuno sa ika-5, ayuno sa ika-7, ayuno sa ika-10. Isa lang ang pinanugdan na ayuno ng Diyos pinakita doon. So, ang problema ngayon sa ating panahon, mostly sa mga Trinitarian, nag-ayuno ng punong araw, 7 araw, 10 araw, okay. Wala tayong disagree dyan. Pero, ang pinakita na ayuno, yung ayuno sa ika-7, which is perfect. Sapagkat ang katuparan sa ika-7 si Kristo, ang tagumpay sa lahat ng paglilingkod sa Diyos si Kristo. From one day up to the 7th day, which is last days, yan ang pinakasapat sa Panginoon. Pag nasunod mo yan out of the traditions of man, yan ang pinakatunay na sapat sa isang tao. Kaya hindi na pinag-uusapan yung Sabado, hindi na pinag-uusapan yung Linggo, ang pinag-uusapan yung pagtupad ng tao sa aral ng Diyos na pagpasok niya sa sanlibutan sa paglilingkod sa Panginoon. Sa coming of the Lord, nakikita niya anong meron, anong pagganap ng bawat tao. Okay. May isa dito na kailangan nating makita sapagkat may pinakita sa banal na kasulatan na hindi basta-basta sapagkat ngayon naging malaya na po ang religion sa buong daigdig. If you are independent, tulad natin, o registered, tulad natin, or not, malaya kang maglingkod sa Diyos, mag-study, mag-preach, mag-handle ng 100, 200 more than soul, especially the Christians. Ipinakita po na naging free lahat ng tao, maging sa syudad, maging sa lugar. At yung ipinakita po yung kahalagahan sa time natin sapagkat ang bawat tao may karapatan. At yung karapatan na ito nilinaw ni Apostol Pablo dahil alam din niya ang aral sa Old Testament. Kung anong meron dapat pairalin at ipagpatuloy legally, spiritually and materially sa panahon natin kung paano ito pagkakairal. Kailangan mo bang magmadali? Kailangan mo bang wala kang asahan? Kailangan mo bang hanggang samba lang? Kailangan ba bang hanggang paniniwala lang? Hindi po ganon, mga kapatid. Individually, may ipinakita ang Diyos sa preparation ng kanyang coming. Individually, meron siyang ipinakita sa time natin kung paano po i-implement natin. At nangyari, kung paano nyo i-apply ko sa buhay ko, ipakita ang lahat ng bagay as a servant of the Lord. Okay. Dito po sa Old Testament, Deuteronomy chapter 24, verse 1.
Tagalog tayo. Pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae Hmm. at pinakasalan, ay mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata sapagkat sinusumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay, ay lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay. Okay, tuloy. At ibibigay niya ang kanyang kamay at papagpapaalamin niya siya ng kanyang bahay. Papaalamin niya siya sa kanyang bahay. So, pinag-usapan dito ang kasawang lalaki, ang babae, pamilya, tahanan, individually, bawat tao may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang nangyayari, nagaganap, na literal, like Jesus Christ sa kanyang time, literal, to save and to redeem. Bakit? Sapagkat lahat ay nagkasala, walang matuwid ni isa, lahat nagkasala. Okay. In every houses today, family couples, in different situation, in different family, in any country. Ang ipinakita po sa talatang ito, if we talk spiritual, ang hirap sa buhay ng isang tao na ganito ang buhay ng isang tao sa spiritual. Yung palipat-lipat ka, na parang hindi ka kontento, na meron kang hinahanap, na meron kang inaasam, na alam mo naman ang katotohanan, alam mo naman ang aral ng Diyos, at natiyak mo ang lahat ng bagay, at ibinigay ng Diyos ang kanyang mga kabutihan sa bawat isa, at nakita ng buong daigdig kung gaano kabuti ang Diyos. In 1 year, 2 years, na walang trabaho mga tao, kung may namatay, COVID lang, walang namatay sa gutom. Kung may naglilingkod sa Diyos, nagpatuloy, yung mga nangaral sa karya ng Panginoon, pero yung ibang mga churches talagang shutdown, walang gawain ng Diyos. Bakit? Sapagkat merong problema na kailangan ang social distance. Ngayon, sa buhay literal, gano'n, at sa buhay spiritual, nakakalungkot po yan. At ito po ang ipinakita din sa Biblia, chapter 24, verse 3. Deuteronomy, chapter 24, verse 3. At kung kapuutan siya ng huling asawa, ay lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibigay sa kanyang kamay at papagpaalamin siya sa kanyang bahay. O kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya. Yeah. Sa time kaya ngayon, if we talk church, sapagkat ang groom si Christ, ang bride ang church. Meron kaya ang mga leader ng churches na ginawa ngayon orderly under 1440? Wala. Halos nakikinig ang mga leader ngayon sa chismis, sa balita, sa sulsol, ay karamihan sa mga, actually, ang napakaraming chismosa sa sulsulera, ang mga naglilingkod sa Diyos. Napatunayan nyo yan. Tama. Itong problemang malaki. Sa mag-asawa, kailangan may ganong kasulatan to prove na merong legal separation, legal agreement. Spiritually, if you are a leader of your church, paano ka mag-handle ng inyong leadership down to your co-servants, the followers in Christ, kung paano mo ini-enforce sa congregation as a leader. Tayo naman yung mga followers in Christ, paano naman ang pagrespeto mo sa leader at ginagawa mo sa iyong leader kung paano ka naglilingkod sa Diyos o asawang lalaki, asawang babae, if you are first or second husband or wife, merong mga legal agreement na dapat gagawin. Kaya sa pagparito ng Diyos, itong karapatan nito, ito bill, B-I-L-L, bill. Ipinakita po sa legal system ng ating panahon
A person, sabi doon, shall not be tried without due process of law. Nilagay pa doon. Section 3, Bill of Rights, uh, Section 1 sa Bill of Rights. So, paano yan? Ang batas ng sanlibutan, galing sa Diyos, under Romans chapter 13, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Now, if you are in Christ today, that must be lived by Spirit. Then, ang coming of the Lord, Spirit. Pag dumating sa iyo, yan ang magturo sa iyo. Dapat mong gawin, dapat mong isipin, dapat mong tunawin. Oh. But literally, before Christ, talagang walang matulid ni isa, lahat nagkasala laban sa Diyos. Romans chapter 3. But through Jesus Christ, sa time natin, if you are in Christ, there is no condemnation in Christ Jesus Christ. So, totally, the fullness of His Godhead nahayag sa Kanya, and supposedly mahayag sa ating panahon, na tayo ngayon, pag entry natin sa paglilingkod sa Diyos, lahat ng rights, lahat ng karapatan, susundan natin yon. O, anong karapatan binigay sa iyo? Sa iyo, sa akin. Gagawin natin yan. Pero kapag sinira ang karapatan ito, sa coming of the Lord, dapat buo. Pero hindi magiging buo yan. Sapagkat sinisira yung karapatan, which is the will na binigay ng Diyos sa daigdig na ito. Kapag sinira ng tao, at the same time sinira niya ang order ng Diyos. Wala siyang pakialam sa coming of the Lord. Enforce lang siya ng enforce. Itong sinabi ng Panginoon, itong sinabi ng Panginoon. Ha? Look at the Bible. Kung nakapattern, wala. O di, nakakalungkot. May sinasabi sa ating mga kapatira na, ay, wala namang talata yan. Basta amin lang ito. Nakakalungkot. Naglilingkod ka sa Diyos, wala kang basihan. Sige nga, kung susunod pa kayo sa mga taong gano'n. Ako, kahit sabihin kong wala akong ganong yakan at may taong nag-alok sa akin, sige, maglingkod tayo sa Diyos, walang batayan sa Biblia, inyo na lang yan. Papayag ka ba sa daigdig na ito na mabubuhay ka? Pagkamatay mo, cancer. Hindi ko papayag, walang taong papayag na. Papayag ko sa libutan ito na kumatos ka 3 days, 4 days, hindi ka gising. Hindi ka papayag. Kaya ngayon, pag-recall na po sa lahat ng tao, may agimat ka, anting-anting ka, bitawan mo lang lahat yun. Kung anong turo na bigay sa'yo, itapon mo na yun. Sapagkat pag hindi mo itapon yan, magiging doon sa paringan, sa buhay ng isang tao, spiritual, literal, and physical. Kasi yan ang gumugulo eh. Sa buhay ng isang tao, body, soul, and spirit, hindi makapag-penetrate ang spiritual sapagkat may hadlang. Kaya yung lugar na dinaanan ng Panginoon, may mga demonyo. Hindi na arangan ng Panginoon, kundi sila ang tumabi, umalis, lumaya sapagkat dumaan ng Panginoon. So sabi ni Paul, live by Spirit. Lumakad naman tayo ayon sa Spirit. Ngayon, kung sa material na bagay, natisod ng isang tao, nagkamali ang isang tao, sa material na bagay, nagdemanda ang isang tao. Actually, ang material na bagay, hindi siya pinag-uusapan. Gold and silver, hindi siya magiging sentro dapat sa buhay ng tao. Because the material things is unadded unto us. Walang ibang trabaho ang pera dun sa kundi karagdagan ng sa atin. Ang pinapahanap sa atin, kingdom. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom. Ito na pinag-usapan natin. Gawain sa karya ng Diyos. And then, righteousness. Your entry on this world as a Christian, as a human being, your position as a servant of the Lord, your bill as a servant of the Lord, yung karapatan mo, as a servant of the Lord, dapat makita natin
lahat ng mga believers in Christ. Kaya, yung ating mga kaibigan sa YouTube na nagpursige talaga na bawal ng rosary, sige pa rin kayong rosary. Bawal ng sumamba sa Diyos-Diyosa, sige pa rin kayo. Kaya ang sabi ko, magbasa kayo ng Biblia, moral ang naman. Kaya lang naman sabi ng preacher na yun sapagkat pinatunayan ng Biblia na ito ang sinabi ng Biblia. Bakit may mga santo? Kasi may mga taong mga masunurin sa Diyos noong unang panahon. Pero sila, hindi pwedeng mamagitan sa atin para sa Diyos. Ang taging namagitan lang, si Jesus Christ. Kaya pinagbabawal na paglapit sa mga santo at santa. Kasi pag ikaw ngayon namuhay sa aral ng Diyos, your entry in this world as a Christian being, your will, your karapatan, your rights, namuhay ka as a law-abiding citizen, nakikita mo na patulad ka ng sin. Hindi ka na lumapit ng ibang mga sin. Sin ka na eh. Ibig sabihin, pag lumapit ka sa mga sin, anong gagawin ng sin? Pwede, yung sin na yun, kung buhay pa, ipag-pray ka. Ipatay na yun, hindi pa nabuhay na maguli. Ang tanging nabuhay lang si Kristo. O anong gagawin ng sin? Lalapit ka St. Bernard, St. Peregrine. Eh mga patay na sila, naging banal sila nung buhay sila. Ikaw ngayong buhay, huwag kang lumapit sa patay. Malapit ngayon sa buhay, which is our Lord Jesus Christ. Kaya, inihikayat lahat ng tao na mga edad mga 50 above, yung maging gising at buhay tayo sa kaisipan na sa coming of the Lord, anytime mo lang kakala. Kaya ating hinikayat ang lahat ng tao at ng mga believers in Christ, kung matagal ka na sa paglilingkod, pag-aralan mong mabuti, at kung baguhan ka pa lang, pag-aralan mong mabuti, at kung nag-iisip ka na mali, mag-decision ka na. Ang ating kaligtasan hindi nakasalalay sa ating leader, kundi sa ating Panginoon sa Kristo. Ang mga leader ng Diyos ginamit ng instrumento para ihayag ang kanyang katwiran, at ang mga lingkod ng Diyos ay nagtuturo ayon sa kabutihan ng Panginoon. Kaya ang kaligtasan na kay Jesus Christ na. Sabi ng Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat kaligtas, kundi ang pangalan Jesus Christ. Saan galing yung pangalan Jesus Christ? Mula sa Ama. John chapter 17 verse 6. Binigay sa kanyang pangalan, pinakilala sa atin. Sa pangalan yan, lahat ng tuhod ay luluhod. Sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. After his death and resurrection, 3 days and 3 nights, anong nangyari? Nabuhay siya ng maguli, ipinigay sa kanya ang kapamalaan as a King of King and Lord of Lord. Sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, ang panggoberno ibinigay sa kanyang salita. Kaya humanda ang lahat ng daigdig ngayon sa coming of the Lord, sapagkat ang kanyang government ay darating na anytime. Kaya pag dumating na ang kanyang panggoberno, ang declaration ko, ang kanyang kapayapaan ay mag-i-increase, hindi mag-decrease. Ibig sabihin, ituturo niya ang pureness ng kanyang aral, ang katotohanan, ang salita ng Diyos, upang matupad ang kalooban niya, hindi ang kalooban ng tao. Kaya sabi na Revelation chapter 1 verse 7, pakiulit sister, Revelation chapter 1 verse 7. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng mga bawat mata, at ng mga siulos sa kanya. Amen. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Yun. Gayon din siya nawa. Amen. So, ang English yan, amen. Amen. So, lahat na nagbasa dyan, amen sa ayon. Amen. Kaya ating pinasalamatan ng Diyos na wala talagang maging exempted sa panahon yan, sapagkat ang Bible kinikilala na salita ng Diyos, even in any court. Kaya ito ang pinasalamatan natin sa Diyos, pinapapurihan, sapagkat sa ating pagtitipon ay kinikilala natin in 9th hour, ang Panginoon ay nalagupan ng hininga, which is 3 p.m., na ang Sabat ni Kristo, doon sa isang linggo, kalahati ng isang linggo,
which is today, na itinuturo po ng propesya from Daniel chapter 9 verse 27. So sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. God bless po sa bawat isa at sa ating mga kapatid sa ganitong ng David. Okay,